Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Pwede ba palampagan natin malakas ang ating Panginoon? Yung malakas sa palambang para sa Diyos! Hallelujah! Kaya muli, maraming salamat, Brad. Nakasama natin ngayon, no? Ating kapitbahay dito na si, ano nakakalitan? Jericho. Salamat po, Brother Jericho. Ay, narito ka. Nakasama namin ngayon. Diyos po ang magpala sa buhay mo. At sa lahat po na wala dito, nagpapasalamat po tayo dahil alam natin na hindi natin alam kung ano ang kanilang kalagayan. So, patuloy natin silang ipanalangin na lalo panawang kumatag at lumakas ang kanilang pananampalataya. At salamat sa Panginoon dahil kahit bagyo ay hindi magandang panahon pero patuloy tayo nakagawa sa kanyang karya, nakapag-serpensyon tayo mula kanina umaga hanggang hapon. Kaya salamat sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pero bago lahat, ngayon, God never forget our sacrifice. Ito po yung ating tema na pag-aralan ngayon, pero bago lahat, manalangin po tayo. Panginoon, napag-abuti mo sa aming buhay. Hanggang ngayon, patuloy mo kami pinagtagumpay, pinatatag, pinalakas, pinatibay ang aming pananampalataya. Kaya kami narito, Lord, sama-sama pa rin na nagpupuri sa inyong pangalan sa gawain ito na tinatag mo sa lugar ng Bernabe Page. Panginoon, narito kami upang patuloy na mag-aral na inyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang lahat ng ito. Na sa gayon, Panginoon, magpapatuloy kami na maglilingkod sa inyo hanggang wakas. Sapagkat sabi mo nga, Panginoon, sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 13, na manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang maliligtas. Kaya nakikiusap po kami sa inyo ngayon sa pamagitan ng salita na may pagbulay-bulayan ngayon. Nawa ito ay magbibigay sa amin ng karagdagang karunungan at magbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya upang sa aming paglilingkod, Panginoon, ay manatili kami na malakas, masigla at magtatagumpay. Sapagkat, Panginoon, narito kami, wala kaming ibang inasahan kundi ang iyong kapangyarihan na gagawa sa aming kaligtasan. Tulungan mo kami sapagkat kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya bilang isang abang lingkod na patuloy mong ginagamit, yan ang aking labi upang mga salita na lumalabas sa aking bibig ay tunay pagpapawala sa bawat isa sa amin. Dalhin mo ako, Lord, sa pangangailangan ng bawat isa upang patuloy na sumigla ang kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat sa tagumpay sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palapagay natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa gabi ito, dito po tayo dinala sa tema, God never forget our sacrifice. Hindi po makakalimutan ng Diyos bawat sakripisyo na mayroon tayo. Lalo na pag sa mga ganitong kalagayan. Diba, maraming mananampalataya, maraming Kristiyano, pero pagdating na sa ligligan, pagdating na sa bagyo, o pagdating na sa mga bagay na dumating sa buhay na hindi maganda, hindi na rin maganda ang kanilang pananampalataya. Parang nagmura, parang nawala. Pero ito, hindi yan ang itinuturo natin before pa. Di ba? Ang lagi natin itinuturo, maging matatag, magtibay. Pero, kaibigan, may mga tao talagang sadya, hindi nila na sa buhay yung salitang pananampalataya. Kaya sila ang ilang pananampalataya sa gitna ng ganito na panahon, mga minamahal. Tandaan po natin na ang Diyos ay kumikilos at gumawa lamang dun sa mga Kristiyanong may tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay naman pananampalataya, may tapang yan, matatag, matibay, at walang inuurungan. At dahil dyan, mga kaibigan, gagawa ang Diyos ng mga pagpapalang himala sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya napaka-importante na hindi tayo dapat matinan. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating mga ginagawa. Natitinag ba si Abraham? Natitinag ba si Job? Hindi po. Totoo ang kanilang pananampalataya. Kaya, sila natitinag. Tuloy pa rin sila. Kaya dapat sa ating buhay bilang Kristiyano, mag-aral talaga dapat din ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, wala talaga.
makita. Diba? Mayroon na sa kuna, wala. Kaya mahirap mga kaibigan. So, magpasalamat na lang tayo na hindi tayo tulad ng iba na pag may mga problema ay nawawala na. So, kahit na sabi ko nga lagi, kahit anong turo natin, kung hindi naman i-comply ng tao, hindi man gawin ng tao, walang magagawa ang Diyos sa tao. Kaya yan ang sinabi ko, talo ang Diyos natin. Kahit anong turo niya, kung hindi talaga natin gawin ang kanyang itinuturo, walang magagawa ang Diyos. Kasi ibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung sinong piliin natin. Yung pananampalataya ba natin sa Kanya, yung kalooban pa rin natin ang ating suti pag sa ganitong klaseng kalagayan. Kaya mga kaibigan, nawa po ay hindi masisira yung ating sakripisyo. Upang sa ganon, mapatunayan ang buhay ang ating pananampalataya. Kaya ang ating pag-aralan ngayon, God never forget our sacrifice. Hebrews chapter 6 verse 10 hanggang 11, napaka-exilang ito, no, na ating pag-aralan. Sabi nito, makakarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ng inyong ginagawa at ang pagmamahal na inyong ipinapakita hanggang ngayon. Ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hingiran ng Diyos. Ulitin, ang nais namin ay patuloy na magpapubaba hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inasa. Verse 12, kaya huwag kayong maging kalat, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig ay sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. So mga kaibigan, mayroon pong ipinangako ang Diyos sa mga taong totoong nagsakripisyo. Kaya sabi sa una pa lang, makatarungan ng Diyos. Yun pa lang Diba? Ano sinabi ng mga apostol? Makatarungan ang Diyos. Hindi niya makakalimutan ang ating mga ginawang sakripisyo. At hanggang ngayon, ginagawa talaga natin sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya, sabi nito, magpatuloy, magsumikap hanggang wakas upang magkapatanan nyo. Kasi, kaya ang Kristiyano ay talagang tinuturuan na magpatuloy hanggang wakas sapagkat malinaw ng sino manatiling tapat hanggang wakas. Siya lang ho ang pagpapalay. Siya lang po ang maliligtas. Tinuturuan po tayo mga Kristiyano na magpatuloy hanggang wakas. Kasi maraming mga Kristiyano hindi nakapagpatuloy. Maraming mga Kristiyano nanginan ng lupay-pay dahil sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay na para bagang hindi naturuan pagdating sa sakripisyo, para bagang hindi naturuan pagdating sa pagbibiis. Kaya mga kaibigan, dapat maintindihan po natin ang lahat ng ating itinuturo nang sa ganoon makita ito sa ating buhay sa panahon may limpaan na dumating sa ating buhay. Diba? Dapat may paglaban pa rin natin ang ating sakripisyo. Nandito ako, magtitiis ako, magtsasaga ako, dahil gusto ko makamtan po ang aking inaasahan balang araw. Kasi kung hindi na mamatay ang ating sakripisyo, ibig sabihin buhay ang ating pananampalataya kay Kristo. Diba? Pero kung namamatay ang ating sakripisyo, ibig sabihin patay ang ating pananampalataya sa Kanya. At agad po natin, gumagawa ang Diyos doon sa mga Kristiyano na may pananampalataya. Hindi siya gumagawa doon sa mga taong walang pananampalataya. Kaya dapat, yung ating sakripisyo ay buhay langit. Kasi pag buhay langit yung ating sakripisyo, ibig sabihin, buhay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sino bang nagbibigay sa atin ng lakas? Sino bang nagbibigay sa atin ng karunungan? Wala iba kundi ang ating Panginoon na ating sinasampalatayanan. Kaya pagdating sa sakripisyo, hindi na tayo nagkukulag yan. Hindi na tayo nagtataka. Dahil, yun na pong buhay bilang mga Kristiyano. Kaya pagdating sa sakripisyo, tuwa tayo. Diba? Sakripisyo para tumalo sa kaway ng ating Panginoon, hindi pa ma-overcome ng iba. Diba? Napakasimple. Bakit? Nakatingin doon sa nakikita. Hindi nakatingin doon sa hindi nakikita. Biruin mo naman. Kayo pala, halimbawa kayo. May bagyo. Nakatingin doon sa bagyo. Baka mabutan ng umulan. Baka mabahay. Iniisip yung mga bagay na hindi maganda. Kaya, ang isa Kristiyano natanay. Kaya hindi na overcome. Ang dapat niyang gawin. Dahil, nangibabaw doon sa, nakatingin doon sa kanyang nakikita. Kaya sabi nga, amuhan tayo ng mga bagay din na nakikita.
Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang yan. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pagwalang hanggan. Ay mga kaibigan, tungay about mga bagay na hindi nakikita, dapat sa mga panahon ito, wala ka nakitang bagyo, wala ka nakitang ulan, wala ka nakitang baha. Bakit? Lumalakad ka sa pananampalataya. At isang sakripisyo mo hindi nasisira. Nandito ka pa rin, nagpupuri ka pa rin. Bibigyan ka pa rin ng karangalan ng Diyos. Bakit? Yung pananampalataya buhay. Kaya ang sakripisyo mo hindi namamatay. Araw-araw, mga kaibigan, nasabi na dito, tayo ay tumatanggap ng mga ipinangako. Biruin mo, panghuli, tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. So, sinong talaga? Yung mga totoong nagsakripisyo na hindi nasisira talaga kahit may bagyo. Kaya lagi natin tinuturo, pero maraming Kristyano na talagang sadyang ayaw sumunod. Kaya wala tayong magagawa. Di ba? Maging ang Panginoon na Yung during the time, nag-perform na siya ng himala Di ba? Marami na siya ginagawang kapabalagan. Pero hindi pa rin siya pinaniwalaan na siya Diyos. Di ba? Marami pa rin nagre-rebuild sa kanta. Pag si Apostol Pablo, inayasan. May mga kapangyarihan nyo. Di ba? Sadya ganun ang mga tao. Noong unang panahon at hanggang ngayon, may mga Kristiyano pa rin na ganun. Kaya mga kaibigan, mapalad tayo. Kung malalim tayo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat minsan hindi tayo matiginan pagdating sa pagsakripisyo kaya ng ating Panginoon. Maraming mga Kristiyano matiginan. Kaya, ano maasahan natin sa Diyos? Yung pagdalo mo pa lang, hindi mo kaya. Gampanan. Tapos, ingin tayo ng mga pahutaling sa Kanya. Nakakaya naman. Nakakaya, wala talagang gagawin ng Diyos. Maniwala ka. Kaya alam mo, ang kahangturo na sa Christ, siya ng backslide. Wala nang, hindi na umati ng simba. Hindi na talaga nagsisimba. Bakit? Kanina sa unang Pedro, na ang nakahanda sa mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay, pagkabuhay, pagka-backslide, pag-ihina, ay sumunod Pero pag sundin natin ito mga kaibigan, hindi ka pwedeng manghihina. Kasi sa pagsunod mo, ibig sabihin, totoo, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sa mga ganitong sitwasyon, may bagyo, may banta, alam natin, may balita na may bagyo. So kung hindi ka nakatingin sa bagyo, hindi ka nakatingin sa makikita mo, siyempre, visible kasi kaway ng ating Panginoon. Nandito ka, pero dahil nakikita. Sabi natin lagi na huwag tayong mamamuhay sa mga bagay natin nakikita, dahil sisira talaga ating mananampalataya. Mga kaibigan, napakasimple sa sakripisyo, hindi pa natin kaya magampanan. Paano paggagawa niyo sa ating mga pagpapala ang gusto natin sa atin? Gusto natin pagpapala pero ayaw naman natin makipaglaban. Ayaw naman natin sumusunod sa kanyang salita. Tandaan po natin, ang Kristiyano na mangarap na pagpapala galing sa Diyos. Sana yung sakripisyo ay makita sa ating buhay. Napakasimple sa sakripisyo natin. Kung simple lang tayo, kasi Biblia ito, Hebrew chapter 10, sa Biblia yan, hindi ka naman nasugatan, hindi ka masaktan, di ba? Napakasimple lang, pero hindi pa natin magampanan. Mga kaibigan, delikado po. Delikado po yung ating pagkakristyano. Sana po ay patatagin pa tayo ng Panginoon. Kaya una nating pag-aralan in times of suffering. So, God never forget our sacrifice in times of suffering. Kaya nga sabi sa awit 126 verse 5 hanggang 6, silang tumamangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo mag-ani na puspos ng kagalakan. Pero ito, tumatangis ka. Pero sa pagtangis mo, nagtatanim ka sa kaharian ng Panginoon. May sakripisyo kang ginagawa. Nagtiis ka, naghihirap ka. Pero mayroon kang naranasan. Pero hindi mo sinusunod ang naranasan mo. Bigyan ng kalungkutan, nagtatanim ka pa rin. Nag-effort ka pa rin sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi ba sukyan ng Diyos? Sabi niya dito, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. So mga kaibigan, yung sakripisyo natin sa kaharian ng ating Panginoon, nasugatan ka, nasaktan ka, pero naglilipid ka pa rin, nagbubuhay ka pa rin sa ating Panginoon. Nakita ng Panginoon sa sakripisyo, nakita ng Panginoon pinagdaanan mo, pero patuloy ka pa rin nagbubuhay sa kanyang pangalan. Sabi niya, hayaan mo mag-ani na puspos na may kagalakan. May aanihin tayo. Amen. Balang araw, malinaw ang salita. Pero kung hindi
natin gagawin lang natin kung wala tayong, walang sugat, walang pinagdaanan. Yan lang tayo gagawa, pero may sugat na may pinagdaanan, hindi tayo gumagawa. Mga kaibigan, ang pagpapala, ang papuro Diyos, malinaw na doon lamang sa mga taong sugatan, ngunit nagpupuri sa kanyang pangalan. Sugatan ka, nasaktan ka, nabigo ka, pero nagpupuri ka pa rin sa pangalan ng ating Panginoon. Diyan sa gumagawa ng himala, pero mo, hayaan mo na mag-aani sila. Ang puspos ng kagalaka, may aanihin ka, kaibigan. Kaya sa paano nasugatan ka, nasaktan ka, nabigo ka, sa mundong ito, dapat patuloy ka magpuri sa ating Panginoon. Yun dapat yung panahon na patuloy ka magpupuri sa Kanya, patuloy ka umawit sa Kanya, patuloy ka na maglingkod sa Kanya, may kagalakan. Dahil babayaran ng Diyos ang ginagawa mo sa Kanya. Malinaw, hindi dumating ang pagpapala dun sa panahon na ikaw ay maginhawa. Hindi dumating ang galaw, hindi man ng Diyos sa panahon na ikaw ay sakana. Dumating ang pagpapala ng Diyos sa panahon na nasaktan ka at pinupuri mo siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda ang sinabi dito. At alam ko, hindi first time ko itong pinapangaral. Marami nag-business ko itong pinapangaral. Pero sadyang maraming Kristiyano na ayaw talaga isang puso ang talaga. Kaya nga sabi ko lagi, napaka-importante na araw-gabi magbasa tayo, mag-memorize tayo, at yung ating binasa, i-memorize, lakawan at gawin natin upang hindi tayo madaya sa mundo ito, upang ang ating sakripisyo ay laging buhay sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi maraming Kristiyano patay ang sakripisyo pag may bakit. Mga minamahal, ulitin ko, ang galaw ng Diyos, ang himala ng Diyos, sa panahon na nasugatan ka at nasaktan ka, ay pupuri ka sa Kanya. Si Abraham, kailan ba naghimala ang Diyos kay Abraham? Nung sagana ba si Abraham? Hindi hiningi ang kanyang anak. Saka siya gumawa ng himala. Dahil pagtagumpayan ni Abraham. Diba? Siho, kailan nagpapakilala ang Diyos para tirtihin ang pagpapala ng gano'n siya. Sa panahon na maraming nawala sa Kanya. Dahil isugat, hindi nagpapako ang kanyang paningin sa Diyos. Naglilingkod pa rin siya. Saka ang Diyos naghimala sa kanya. Sa atin, simple pagtalo, hindi mo magawa. Tapos sabihin mo, Lord, pagpapala ka, pag-ibig ka himala ka, Lord, maawa ka sa akin. Yung pagtalo mo nga, hindi mo magawa. Yung tinuturo ba niya siya, hindi mo magawa. Tapos hindi sa kanya, nagkakaya ka, Kristiyano. Mga kaibigan, alam mo, hindi maintindihan mo ngayon, Kristiyano eh. Gusto pagpapala galing sa Diyos. May tinuturo ng Diyos. Ang problema, yung itinuturo ng Diyos, binabalik pag may panambang na. Ang puso na ang sinusunod. Ang isip na ang sinusunod. Ang al'uban ang sinusunod. Hindi na kinuban ng Diyos. Sa simple sakripisyo, hindi mo pa may pakita ang tunay pananampalataya mo. Huwag ka na mag-expect ang gagawa ng Diyos na himala sa buhay. Hala ang kaibigan. Basahin mo ang Biblia. From Genesis to Revelation, kailan ang Diyos gumawa ng himala? Sa panahon na sinubo ka at nagpagtagumpayan mo at doon siya gumawa ng pagpapala sa iyo. Eh dapat matuwa kayo sa panahon na may digmaan, sa panahon ng maraming pagtitiis na dumating sa buhay mo. Dapat matutuwa ka. Kasunod yan, may nagdadis na nagtipalang pagpapala. Pero kung wala kang sakripisyo, wala kang pagtitiis, walang sugat na dumating sa'yo, walang iba na dumating sa'yo, mga kaibigan, wala kang i-expect na pagpapala natin sa Kanya. Pero kung mayroon, matutuwa ka. Ay, alam mo, pagkatapos nitong digmaan, may ibibigay ang Diyos sa akin ng ganibala. Tanda ko sa digmaan, hindi ka gumawa. Hindi ang digmaan yan. Hindi ka gumawa. Diyos gumawa yan para sa'yo. Yes. Hindi tayo. Kaya minsan, bakit nadadalag ang Kristiyano? Kasi ang akala niya, di ba niya para sa kanya? Hindi. Isipin mo lagi, nandiyan ang Diyos kasama ko. Siya ang magbigay ng tagumpay para sa iyo. Ang problema lang kung bakit hindi na-welcome dahil hindi ka kasumuko, hindi pa nga niya na-try, umaayaw na. Kasi inisip niya, ang hirap dito. Inisip niya, masaktan ako dito. Ang isip niya, mawala na ako dito.
kaibigan, lagi tayong bumagsak pag pinangunahan natin ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, lagi tayong isasamahan ng Diyos. Hindi kita iwan, hindi pababayaan man. Every chapter, palitaw yan. Pero paano mo? Pagpakawakan ang talata na yan kung hindi mo memorize. Paano mo memorize sa talata niya? Hindi ka naman nag-aral ng kanyang salita. Kaya kunting problema kung hindi kayo ng Kristiyan. Yun ang nakakalungkot. Sa verse sabi niya dito, si Hayong Dalaybig ni nananangis. O biruin mo, umayo, pero nananangis. Pinagdaanan. Ang anong balik dito ay aawit na may dala-aning pagbabalik. May kagalakan. Kaya, kaibigan, gandang itinuturo. Pero ang problema kung magagawa ka ng Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano sa pagdating na may higmaan, pagdating may sugat na, pagdating sa kahirapan na, tulog na ang Kristiyano. Nagdadahilan ng ilan. Ano ba? Kagawin ng Diyos mo. Na para pag hindi tayo naturuan, nasa kapila na lang, tatat na. Ang itinuturo ng Diyos sa atin, pero ang problema, hindi tayo nag-tignot, hindi tayo nag-memorize, hindi natin nire-review. Kaya pagdating naging sub-zero ka, pagsak na naman ang Kristiyano. Kaya laging nakakarap, pero wala ka naiyawi. Bakit hindi ginagawa ang salita ng Diyos? Hindi tinuturo sa Kanya. Sino may problema? Tayo, hindi ang Panginoon. Hindi ang kanyang salita. Tayo mismo, dahil hindi natin ginagawa kung ano ang itinuturo sa bawat isa sa atin. Panapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Di ba ang pagkaganda? Tinuturo ng Diyos. Walang pangit ang itinuturo ng Diyos. Mayroon lang siya itinuturo na dapat mapagtagumpayan mo sa servisyo. Dapat mapagtagumpayan mo ang challenge. Dapat mapagtagumpayan mo ang lating turo mo. Dahil, mga kaibigan, pagpapalain kita. Mapagtagumpayan mo talaga yan. Kasi sasamahan niya walang anak na iiwan kanyang ama. Hindi ka pwedeng iiwan ng Diyos. Minsan natatalon tayo sa isip natin. Kasi pinangunahan natin ang Jesus lalo na pag may nakita tayo ng mga bagay na darating na hindi maganda, pangit hindi na maganda ang ating pananampalataya. Kaya namatay ng ating sakripisyo. Kaya anong gagawin ang Diyos sa buhay natin, mga kaibigan? Pagtagbol ka ng Diyos, pagtagumpayin ka ng Diyos, dahil pinili ka niya. Binago ka niya. Hindi pwedeng babayaan ka. May ama ba na kanyang anak na hirapan ng tiis, nagsakripisyo, pinaglaban siya para iiwan ng ama? Walang ganun, mga kaibigan. Ipinaglaban mo ang Diyos. Lord, ipaglaban kita. Buhay aking pananampalataya. Kaya sa iyo ba nagsiginawa? Magsakripisyo ako. Alang-alang sa iyo. At once yan ang isisagaw mo, sasamahan ka at ipagtatagumpay ka ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat sa Kanya, walang imposible. Lahat ay kaya niyang gawin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Mga kaibigan, handa ang Diyos sa pagpalayan tayo. Pero ang problema, hindi natin ginagawa ka ng itinuturo. Kahit mga kaibigan, balik-balik ka rin ang mundo ito. Magpagod ka na ng tudo, gawin mo na lahat ng bagay. Ngunit hindi natin gawin ang kanyang salita, mabibigo pa tayo. Napaka-importante na kanyang salita, ang kanyang itinuturo, gagawin natin. Kasi pag ginagawa natin, ito ang ating pananampalataya sa Kanya. At ito ang ating pananampalataya sa Kanya, makakatanggap na yung mga pagod at gatipay. Kaya may itinuturo siya pag gagawin natin, kasi kung kanya itinuturo, hindi natin gagawin, at gusto natin na tayo pagpapalain, ibig sabihin, positive niya ang kanyang salita. Kasi may itin na kaya naman hindi ko gawin ang talatang ito. Ang Diyos naman ay pagpapalain talaga niya ako. Kaibigan, walang sinabi gusto dito. Itinuturo man niya upang gawin natin. Pag ginagawa natin yan, saka yung pagpapala. Hindi kayo magdahilan tayo, mabait naman Diyos, mabuti naman Diyos, mabakit mo, pag-ibig ng Diyos. Pero kaya itinuturo, hindi natin ginagawa. Hindi lang alam natin, mabait at mabuti ang Diyos. Mga kaibigan, pwede ba tayong konsintihin at pagpapalain at hindi natin gawin ang kanyang sinasabi? Ibig sabihin, konsintihin ng Diyos. Hindi tawag Diyos, mga kaibigan. Kaya napaka-importante kung anong itinuturo niya, gawin natin, mga minamahal. Kasi pagpapalain talaga tayo, napakaganda ang kanyang sinabi, in terms of suffering, God ay tutulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka pwede iiwan na. Sa Pilipos chapter 4, verse 12 hanggang 13. Alam mo kung paano, biruin ko, karanasan ni Pablo dito. Napakalupit ang kanyang mga pinagdaanan. Alam mo kung paano maghihikahos. Alam mo rin kung paano managana. Natutunan ko ang mga sikreto kung
Kristo? O pinabayaan ba si Apostol Pablo? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. At ikaw at ako, na tinawag at binilat, binago ng ating Panginoon sa panahon na ngayon, nagutom ka, nawalan ka, kahinaan ka, pinabayaan ka ba? Hindi po. Hindi tayo pwede ipabayaan ng Diyos sa ating mga pinagdaanan. Kailangan lang pakita natin ang kanyang itinuturo sa atin upang gagawa siya sa atin. Hindi ba kasi takot na eh? Yung iba kasi umaatras na eh. Yung iba kasi umayaw na. Kasi nakikita na niya na may digmaan. Naakala niya, hindi siya tutulungan ng Diyos. At kakamali ka, tutulungan ka ng Diyos. Once mayroon kang intimate relationship with Him, at alam mo na ikaw anak niya, once alam mo na mag-isa ka sa Kanya, once alam mo na may bagong buhay ka na, mga kaibigan, yung bagong buhay na mayroon ka, ipagtatagumpay ka ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan mo na hindi maganda. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Walang tao na babayaan ng Diyos sa panahon ng kahirapan, kawalan, gutom, sakit o karamdaman. Hindi na isipin dyan. Pero tandaan mo, hindi ka pwede pabayaan ng Panginoon. Nandiyan ang Diyos, mga kaibigan. Kaya napakasarap kung pag nag-aral tayo ng Biblia eh. Bakit? Sa gitna ng makakaramdam tayo ng iba't ibang klaseng labanan, ang kapayapaan at kapanatagan. Kapayapaan ay talagang namumupa rin sa ating buhay. Di ba? Pero kung wala tayo, pero kung wala, gulo dito, gulo doon, wala, struggle ang buhay mo. Kaibigan, Kristiyano, born again, na totoo, na hindi tayo mauuga. Sayang yung sakripisyo, sayang pagtitis natin, pagdating sa digmaan, umaayaw ka pa rin. May Diyos na tutulong sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo binago niya eh. Kaya tayo templo niya eh. Kasi, anytime, ay tayo kanyang tutulungan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, in terms of persecution, tandaan po natin ang Diyos ay handa tayo niyan kalingain. In terms of persecution, pero nagsakripisyo ka pa rin. Sabi nga dito sa aklat ng pangalawang Timothy chapter 3, 11 and 12, nasasaktan, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra, na pagpisan ko ang mga ito, at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. So, iniwan ba siya ng Panginoon? Ang dami niya pinagdaanan, ilang lugar ito, 3 lugar ito. Nakaranas siya ng pag-uusig, nakaranas siya ng kahirapan. Pero sabi niya po sa Pablo, ang lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. So, balinaw, ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang mananampalatay, hindi simple sa kahirapan, sa digmaan, pero mapalad tayo. Dahil ililigtas tayo ng Panginoon. Verse 12, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Kaya mga minamahal, hindi na pala bago sa atin yung mga pag-uusig. Once tayo ay lingkod ng ating Panginoon Kristo. Malinaw ang lahat ng ito sabi dito sa verse 12, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So, there is the persecution. May mga pag-uusig talaga. Kaya gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Dapat hindi tayo ma-surprise sa pag-uusig. Kasama pala yan. Pag inuusig ka, kung na-overcome mo yan, ibig sabihin, buhay na buhay si Kristo sa buhay mo. Kasi hindi naman pumabatol yung mga tunay na Kristiyano doon sa mga tamang musik sa kanila. Once usigin ka, patulan mo ba sila? Hindi po. Kasi mayroon tayong talata, di ba? Na pumatol sa isang taong mangmamas, hindi pa tayong mangmang. Kaya huwag natin patulan yung mga tamang musik sa atin. No? Ang Panginoon ba, nung inusig siya, pumatol ba siya? Hindi po. Siya ay pinagbantaan, sinasaktan, kanya ba yung sinasaktan at binantaan? Hindi po. Patuloy siya nagpapakumbaba, mga kaibigan. At yun ang itinuturo niya sa atin na dapat din natin i-apply sa ating buhay sa panahon na tayo musigit upang sa ganun makita sa ating buhay yung karakter ng ating Panginoon. At dapat lang na makita sa atin yung katangian ng ating Panginoon.
dahil ikaw tunay na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung iba kasi, pag pinipersecute na, mayroon ng pag-usik, mayroon ng hindi maganda, wala. Inaaway din nila. Wala ganun mga kaibigan. Kung inusik ka sinasaktan ka, kaya sila. Dahil hindi na yan buhay natin. Ang buhay natin ay pagpapakumbaba. Ang buhay natin ay asin sa daigdig na ito. Ang buhay natin ilaw sa daigdig nito. Yung mga tao ng away mo, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Balang araw ay mabago sila. Hindi kayo pag inaway ka, awayin mo din. Ay wala, napatay na ang ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga, pag inaway tayo, inusik tayo, magpapakumbaba ka para matuwa siya. Diba? Yun yun. Sa patulan mo, ay wala na. Wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Kung sila na umusik sa atin, at inaaway din natin sila, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Kaya pag inusik tayo bilang Kristiyano, magpapakumbaba ka, pamakita ang katangian ng Panginoon sa buhay. Palapakan natin ang ating Panginoon. No? Sa Aklat ng Gawa, chapter 18, verse 9 hanggang 10. Isang gabi, sabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong panangaral, anuman ang mangyari. Huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya, ang panahon ito, nananilip si Apostol Pablo dito. May pangitain. Kasi, ang dami ng kanyang nararanasan dito, mga minamahal. Nakita na ng Panginoon na si Apostol Pablo ay talaga nanghina na. Nakita ng Panginoon dito na si Apostol Pablo ay parang napagod na. Kaya, ang Panginoon ay nagparamdam sa kanya sa pamagitan ng pangitain. Pinaalalahanan si Apostol Pablo na kahit anong mangyari, pagpatuloy mong pangangaral ng mabuting balita, sumalina ang kaibigan na si Pablo ay patuloy sinasamahan ng ating Panginoon. Hindi siya iniwan ng ating Panginoon. Kahit maraming umuusik sa Kanya, maraming hindi naniniwala sa Kanya, maraming nagagalit sa Kanya, pero ang Diyos ay tunay patuloy niyang kasama. Kaya lagi siyang pinapayuhan dito. Lagi siya ginadvise kasi tayo bilang tao. Normal na yan na tayo ay makakaramdam ng lungkot, makakaramdam ng pagod, makakaramdam ng takot. Tao tayo eh. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi siya nagkulang sa kanyang mga lingkod. Laging pinapayuhan, laging ginagabayan, laging tinuturuan at laging pinapalakas. Kaya mapalad ang mga Kristiyano dahil ang Diyos ay laging kakampi sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Palampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sa aklat ng Matthew chapter 5, lapit na tayo, 11 hanggang 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan, kasinungalingan ng dahil sa akin. Sino daw pinagpapala? Yung mga taong nilalait, yung mga taong inusik. Pero mo, pag inusik tayo at nilalait tayo, ibig sabihin pinagpapala tayo tayo. Kaya, hindi talaga natin pwedeng patulan. Hindi talaga pwede natin awayin ang inuusik sa atin. Dahil, yung pag inuusik pala tayo, pag nilalait tayo, wala nang dating ginawang masama sa kanila, nangangaral ka lang sa salita ng Diyos, nagpapahagi ka lang, nilalait ka, iluloko ka. Mga kaibigan, yun pala ay sinyalis na pinagpapala tayo. Yun pala ay sinyalis na gumawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya galit ang demonyo. Awahin ka talaga. Kaya, patuloy lang tayo. Huwag tayong sumuko, huwag tayong manghina. Dahil yun pala ay tanda na tayo pinagpapala. Kasi doon natin nalalaman, nakakampi mo ang Diyos. Kasi wala ka namang ginawang masama, pero bakit sila nagalit sa'yo? Bakit ka inuusik? Yan ang sinyalis na ang Diyos ay kasama mo. Sinyalis na ang Diyos ay pagpapalain ka. Di ba? Pagpapalain tayo ng ating Panginoon, pag nilalain pala tayo. Sabi nito, verse 12, magsaya kayo at magdalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Piruin mo, kaibigan. Kaya pag nangangaral ka, pastos madilang Bible study ka, umayo ka, tapos niluloko ka, nilalait ka, pinaratangan ka, magsaya ka, sabi ko. Magsaya ka at magalak sapagkat malaki
malaki ang iyong gantimpala sa langit. Wow! Malaking gantimpala. Kaya, napakaganda, hindi ko pa naranasan, pero naranasan. Bihira ko lang naranasan. Nung nakaraan, minumura ako doon sa bukid. Pero talaga naman. Sino magkasama ko noon? Ay, ako lang pala. Linggo yata yun. After ng ano natin. Friday. Friday pala. Hindi, Sabado pala. Minumura ko doon. Sabi ko, salamat ng Panginoon, pinagpapahala mo. Minumura ko doon kasi ano yun siya. Nakipagtanong siya sa akin, lasing siya, pinagmalaki niya rin niya. Siya ay dating daan, lasing siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, ang totoong ay Diyos. Nakita sa kanyang buhay, ang bunga ng banal na Espiritu. At hindi niya siya mo ng kalupan ng kasalanan. Dahil siya may punay na Diyos. Wala ng buhay. At hindi pinagtaas ang milyon, hindi pinagtaas ang simbahan, dahil hindi naman daan ang kaligtasan na, ang daan ng kaligtasan ng Panginoon. Sabi niya, yung aming ano pala, pinagbalaki na niya. Bulaan daw yung aming indika. Sabi, bulaan pala yung ano, yung sister yan, Sabi ko, ikaw nang sabi dyan, hindi ako. Ikaw nang salita, hindi ako. Ang sinabi ko lang, na kung nasa tayo, tunay na Diyos, makita sa atin ang banal na Espiritu, ang pinita ng tuwa kasalanan kalukuhan. Kaya ang sagot niya, bulaan daw ang kanyang, ang sisipiyano. Kaya sabi niya sa akin, okay na Brad, hindi tayo mag-aawal. Pero siya lang yung salita, hindi maganda sa akin. Kaibigan, tandaan po natin, nagalit sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Hindi po relihiyon simbahan ang daan ng kaligtasan, kundi ang ating Panginoon. Ang totoong may Diyos. Basta tandaan po natin, ang totoong may tunay na Diyos, nakikita sa Kanya ang bunga ng Espiritu. The fruit of the Holy Spirit. Bakit? Makikita sa atin yan. Dahil ang ating tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon. Sino ba po? Ang Diyos ay Espiritu. Siya ang ating tinanggap. At once tinanggap natin ang ating Panginoon, makikita sa atin yung the fruit of the Holy Spirit. Ang unang alun, pag-ibig. Diba? Siya yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, lahat ng magandang pagkakataon. Ngayon, kung maka-encounter ka ng mga ganong tao, katulad ng encounter ko ng Sabado, inumura na niya pa rin. Pero hindi ko pinapatulan siya. Sabi ko, hindi ko ugali yan. Hindi na ako mga sanlibutan makalangit na. Sa isip ko, pero hindi ko sinasabi sa kanya. Sa isip ko, hindi ako makasanlibutan makalangit ako. Kaya ang dala ko, salita natin sa pagpapalang para sa iyo. Pero siya mismo ang nagsalita na hindi maganda yun sa kanya. Sabi ko sa kanya, ikaw nagsalita, hindi ako. Kaya sabi niya sa akin, Brad, please tayo. Hindi tayo galit. Hindi naman ako galit. Sabi ko sa kanya. Siya na mismo nagsalita niya. So mga kaibigan, tanda natin, makilala natin ang tawag ng Diyos. Dahil sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa. Pero rin, pag malaki niya yung reliyon, lasing siya. Tinuturo ba sa Biblia yan? Ilang supporting verse na bawal maglasing? 4 na supporting verse na pinabawalan. Ginagawa ng mga tao na itinataas ang reliyon at simbahan. Kaibigan, hindi natin tinataas ang reliyon at simbahan. Tinataas natin ang ating Panginoon. Dahil once tinataas ang ating Panginoon, hindi natin pwede siya saktan. Nasasaktan ang Panginoon sa mga taong patuloy pa rin gumawa ng kasalanan. Sino yung mga taong patuloy gumawa ng kasalanan? Yung mga taong itinataas ng kanilang simbahan at reliyon. Kaya sila, alipin pa rin sa ibang klaseng bisyo. Mga kaibigan, sinasaktan natin ang ating Panginoon. Kaya nalulungkot ako sa kanya. Ako na mismo naawan sa kanya. Pero, grabe, ang sakit ng kanyang mga sinasabi sa kanya. Hindi pinapatulan siya. Itinataas niya si Pana. Ang kaibigan, malinaw na ang tao, pag walang totoong Diyos, hindi pa rin nakikita ang pagbabago. Kasi ang pagbabago wala sa reliyon, wala sa simbahan, nasa ating Panginoon. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, matransform talaga ang buhay mo. Pero pag hindi mo tinanggap ang Panginoon, ang tinanggap mo lang simbahan at reliyon, kahit anong simba mo, araw-araw ka pa magsisimba, wala pagbabago, wala kabanalan, makikita ng tao. Useless po yun. Ang aming namahal sa ating samahan, lagi kong pinapangaral na mamuhay ko sa kabanalan. Sayang lang. Kung born again tayo, namumuhay pa rin sa kasalanan, dapat hindi na tayo mag-born again. Diba? Born ka na lang, matulog ka na lang, kaysa simba ka ng born again, gagawa pa ng kasalanan. Hindi tayo kaligtan ng Panginoon. Sabi ni Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan dahil kayo tayo
wala. Hindi, gano'n. Kung nagpag-unayin ka sa reliyon at sa simbahan, dapat hindi tayo makipag-unayin sa Panginoon. Kasi hindi yung kaparusahan na walang hanggan. Simba ka ng punagin, tapos umay pa rin kasalanan, tulog ko lang sabi niya. Lahat, sabi nga sa aklat ng Roma, chapter 1 verse 16, lahat ng kasulatan ay sa Timothy, chapter 2 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan Diyos. So, pag sinabi kinasihan, kung isulat niya ng mga propeta at mga apostol ng Biblia, dahil sa kalooban ng Panginoon. Kaya pag ginawa mo ang kanyang salita, di ba pinagpapala ka? Di ba pag ginawa mo ang kanyang salita, excited ka? Di ba pag ginawa mo ang kanyang salita, tuwa ka? Bakit? Kapangyarihan niya. Pero kung di mo nagawin, walang mangyayari siya sa puso. Kaya lahat ng kanyang kultura, dapat gawin natin. Kasi hindi naman ito isulat na parang isip lang ng tao, hindi po. Kapangyarihan ito ng Diyos. Romans 1 verse 16, ano sabi doon? Huwag niyong ikaya ang mabuting balita sapagat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa lahat ng naniniwala nito. Hindi po ordinaryo. Yung salita natin sa kasulatan sa Biblia, hindi po ordinaryo salita yan. Hindi katulad yan ng comics, hindi katulad yan ng dictionary yan, na ordinaryo salita. Ang kanyang salita ng kasulatan sa Biblia, kapangyarihan yan. Kaya pag ginawa mo yan, may gagawin ng Diyos ang salita sa buhay. Pero pag hindi natin gagawin, wala mangyayari. Kasi kung magawa lang ang salita ng Diyos, yung mga taong tunay na naniniwala sa Diyos. At tayo doon, mga kaibigan, na totoo na may Diyos. Kasi kung hindi natin totoo may Diyos, hindi natin gagawin na kanyang salita. Lalo pa rin tayo sa mga mumunggawa. May mga maraming Kristiyan na namumuhay pa rin sa mga mumunggawain. Alipin pa rin sa iba't klaseng mga bagay na pinagbawalan. Nakakalungkot. Kaya kung bakit ganito ang bilang natin, mga kaibigan, dahil ang ating itinuturo dito, kabanalan, hindi natin kinukonsinti ang kasalanan, itinuturo natin kung ano ang bunga ng kasalanan. Mamuhay tayo sa kabanalan dahil gusto natin langit ang ating punta. Kung may leader sa simbahan na kinukonsinti tayo sa kasalanan, mga kaibigan, lumayas at lumayo ka. Dahil hindi ka dadalhin dyan sa kalangitan, dadalhin ka dyan sa kaparusahan. Kaya magpasalamat tayo, may mga leader na ikinuwi, tinatama tayo. Dahil yan ang totoong nagmamahal sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil ang totoong nagmahal, itinutuwid at itinatama tayo. Pero yung taong hindi nagmahal, bahala ka. Nasa lugar. Malaki ka na. No? Yan ang tayo binigyan ng authority sa salita ng Diyos para itama natin sila. Ituwid natin sila para sa kanon. Balang araw, hindi papahamak ang kanilang isang ito. Kaya tayo tinuruan o magsapalang tayo usigit, magpupuli pa rin tayo sa ating Panginoon. O pag tayo usigit, yung sakripisyo natin sa Diyos, hindi pa rin mawala. Nagulupan tayo ng salita ng kabanayan. At sino makapag-umplay yan? Yung mga taong totoo ang gilid sa ating Panginoon. Pag hindi tayo totoo ng gilid sa Panginoon, wala. At tayo diretso ang ating paglilingkod sa Kanya. Kasi ang nagbibigay lang naman sa ating lakas, nagbibigay lang naman sa ating ng karunungan, nagbibigay lang naman sa ating ng wisdom, yung Panginoon na tinanggap natin eh. Diba, magagawa ba natin yung sakripisyo? Araw-araw pa yung araw-araw tinangalan? Pero ganito pa rin? Bakit nagagawa natin? Because the power of Jesus Christ, because the wisdom of Jesus Christ na nasa atin. Eh, nagagawa pa rin natin. Kasi hindi tayo nakatingin dun sa mga resulta, nakatingin tayo sa gagawin natin sa ating buhay balang araw. Hindi tayo hindi bukas. Pero sa takdang panahon, magpakilala ang Diyos. Basta sumunod lang tayo sa Kanya kung may pananampalataya. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Kaya yun ang ating ipapakita sa Kanya. Sabi ka dito, napakaganda yung mga talagang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Pero ito, kahit inuusig pero nandun pa rin sa sakripisyo. Alalahanin niyo, ay sabi dito, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Itinuturuan tayo dito ng magsaya at magalak. Pag inuusig ka, inaway ka, magsaya at magalak ka. Dahil may gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inuusig din ang mga propeta na una sa iyo. Kaya mga kaibigan, kung inuusig tayo, nangangaral, hayo, Mr. Richie, kung ano bang ginawa natin, o sino bang nalait natin ang usig sa atin, ang unang inuusig dyan, hindi tayo, kundi yung mga nauna sa atin. Kaya kung sila inuusig, mga propeta, mga apostol, wala namang tuloy, sino ba tayo para hindi usig? Kasama tayo dyan. Kaya huwag tayong magtaka kung mayroon tayong mga pinagdaan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, sunod! Ito po, sabi dito, sa tima, ano tima
our sacrifice. Sacrifice yun. Pagdating sa pagbibigay, in times of giving, hindi po ito, mga kaibigan, nawawala ng kabuluhan. Sabi dito, sa Kawikaan chapter 9 verse 3, chapter 3 verse 9 hanggang 10, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainat na ani, siya ay rin iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging nang-aapaw sa siglan ang inumin at hindi na matutuyo. So, malinaw, mga kaibigan, yung hinihingi ng Diyos kinagpainam ang pamalig dito, hindi na matutuyuan. Hindi na mawalan, kamalig mo ay lagi nang aapaw. So, yun ang gusto natin magpapala. Pero may hiningi ang Diyos dito. Ano? Pinakamainam. Bakit pinakamainam ang kanyang hiningi? Dahil gusto natin, dahil ang gusto ng tao, pinakamainam na pagpapala. Alam kasi ng Diyos kung ano ang gusto ng tao, yung pinakamainam, pinakamaganda, na quality na pagpapala, ay hiningi niya yung gusto mo. At pag ikiligin natin yung gusto ng Diyos, pabalik sa atin kung ano ang kanyang hiningi na ating ginawa sa kanya. So, malinaw. Diba? Actually, mga kaibigan, hindi naman talaga kukunin ng Diyos yan eh. Sinubok lang tayo kung maibigay ba natin yung pinakamainam. Kasi hindi naman kailangan niya yun. Kailangan ba niya yan? Hindi. Susubukin lang tayo kung maibigay ba natin yung pinakamainam. At pag ibigay natin yan, 360 degrees ka tumabong, ibigay sa atin. Diba? Sino magkagawa ng pinakamainam? Tunay na may pananampalataya siya. Yung tunay na niniwala sa kanyang salita. Yung tunay na makapangyarihan Panginoon. Yun lang ang makapagbigay ng pinakamainam. Kaya mga kaibigan, dapat ilalari natin ang Diyos sa ating pinaglilikuran upang ang lahat ng kanyang hiningi ay ibibigay natin. At sa ganon, tayo din ay pagpapalain. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi dito, Malakay chapter 3, hanggang 11, dali ninyo sa buong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng ating tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hayaan sa lantain ang mga balang. Hindi ko rin hayaan sa lantain ang mga balang. Inyong mga pananim at mamungan ng sagana ang inyong mga uwasan. Grabe. Napakaganda ang huli. Pero sa umpisa, may hinihingi siya. Dahil ninyo. So may hinihingi ng Diyos dito. At pag ginawa natin yan, ginagawa ng Kristyano yan, ang pagpapala, pagod galing sa Diyos ay mararas. Hindi ko nasasalatayin ang palang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga usan. Sagana to king kabot, sagana ito talaga gusto ng Kristyano, pero sabi ko nga sa inyo, mahiniling siya. Ang hiniling niya, kung ginagawa natin, talagang gagawin niya. So mga kaibigan, napakaganda ang kanyang may tinuturo. Kung totoong ating paniniwala sa Diyos, kung kilala natin ang Diyos, kung tama ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi tayo mag-alinlangan sa Kanyang hiling. At pag ginawa natin ang Kanyang hiling, grabe ang ganda balik. Mamunga na sa Kana. Pero ito, ang ganda, ito gusto ng Kristyano. Ang requirements sa hiling ng Diyos, minsan hindi ginagawa ng Diyos. Minsan tumurong, minsan nagdadahilan. Ay, ano pagkagawin ng Diyos? Kung ang Kanyang itinuturo, hindi gagawin ng Kristyano. Lang naman, baliin na kanyang mga sinasabi at kusintin tayo, hindi kasi mahal ko siya. Eh, kahit hindi niya gagawin, gawin ko rin pagpapala sa kanya. Walang gano'n. Tandaan natin si Moises, kung may palakasan pa, si Moises ang palakasan. Diba? Si Moises ang kakamali. Pinagsasinti ba niya? Ang sabi ng Diyos na, huwag ka ano ba rin? Pagdating mo sa laking bago, magsalita ka. Tapos, super galit ni Moises, pinalo na 3 beses. Hindi naman sinabi mo sa kanyang paluin. Ngayon, kahit konsinti ba siya, no? Moises? Hindi mo. Pinarusan siya. Eh kung si Moises na pilihan, tinawag niya para sa kanyang bayan doon sa Egypto. Hindi ka konsinti, sino ba tayo ba konsinti? Kaya mga kaibigan, kung anong itinuturo niya, napakasimple gawin lang natin. Walang pagkukulo. At later on, sabi niya, sagana ang inyong maranasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakaganda. Amen. Magsakripisyo tayo in terms of giving. Kasi sa sakripisyo na may pananampalataya, pag-ibig, kakaw ang Diyos sa mga. Kaya mga kaibigan, napakasarap ito ay comply. Sakripisyo tayo. Dahil katapos sa sakripisyo na yan, pagbibigay ang Diyos sa mga pagpapala. Panghuli, with wholehearted
with wholehearted service. O, ano to? So, mayroon tayong buong puso na paglilingkod. Ito po ay talagang hindi ko nakalimutan ng isang sakripisyo. Mayroon tayong buong puso na paglilingkod. Mayroon tayong buong puso na pagpupuri. Mayroon tayong buong puso na ibigay sa kanyang pangalan. Sabi dito, sa aklat ng Colossians chapter 3, verse 23, kaibigan, sabi dito, alalahanin, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon, kayo maglilingkod at hindi sa mga tao. Grabe ang talatang ito. Pag tinuturuan tayo ni Apostol Pablo dito, anong tawag ginawa ninyo? Sa Panginoon, sabi dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo maglilingkod at hindi sa mga tao. 24, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin niyo pagkalubad kayo ng Panginoon ng gantimpala, inilaan niya para sa inyo. Kaya malinaw, bakit kayo tinuturo dito na pag nililingkod tayo na para tayo hindi sa tao kundi sa Panginoon. Kasi alam mo, pag sa tao tayo nakatingin, bakit kayo? Pag sa tao ka makatingin, yung utos ng tao doon, utos dito, ang kaibigan, kung sa tao ka makatingin, hindi ka talaga magtatagumpay. Sa tao, pero pag itinuturi natin yung utos ng leader mo, utos ng tao sa'yo, kung itinuturi mo na ito ay utos ng Diyos, hindi ka magsasawa para sundin. Pero tandaan po natin, kung ano man ang ipinakita mo sa tao bilang pagsunod, tandaan po natin sa Diyos natin ipinapakita niya. Sabi dito, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo, alalahanin niyo pagkalubad kayo. Ang Panginoon ng gantimpala, inaalam niya para sa inyo. So may gantimpala. Kaya anuman inyong ginagawa gawin ninyo, magpupuso na parang sa Panginoon kayo maglilingkod at hindi sa mga tao. Ayaw kasi talaga lang Diyos na masira ang ating sakripisyo. Ayaw ng Panginoon na masira ang ating pananampalataya. Ayaw ng Panginoon na tayo manghina. Kaya tinuturo niya, bakit ginagawa ninyo? Dapat gawin ninyo na para sa Panginoon, hindi para sa tao. Kasi di ba, pag gumagawa ka, baga umawit ka, tumutugtog ka, ginawa ko ito para sa Panginoon, hindi para sa tao. Kaya kung ano sinasabi ng leader, ginagawa ko. Hindi ka nagre-repente, hindi ka nagre-reklamo kasi tinuturo mo na, turo ng tao ay turo ng Diyos. At araw-araw, sabihin nito, ang Panginoon ang gantipala nito. Magbibigay ng gantipala sa inyo, pero kaya tinuturuan lang tayo kasi alam mo, ang tao kasi, may likas tayo kahinaan. Yun talaga likas natin. May likas tayo katamaran. Diba? Mayroon tayo pagdududa. Kaya tinuturuan namin sa Kristiyano, lahat ng ginawa mo, lahat ng pagsunod mo, dapat sa Panginoon mo. Gagawin. Kahit tao ang turo sa iyo, ituloy mo na, Diyos ang turo sa akin ito. Para hindi talaga masira sa sakripisyo mo. Para makakatanggap tayo ng gantimpala, kuha sa ating Panginoon. Grabe ang itinuturo dito. Diba? Mahirap gawin. Pero sa hirap na ito, pag ginagawa mo, dyan, maghimala ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya kung gusto natin, gagawa ang Diyos. Dapat lahat ng itinuturo sa atin ng tao, gagawin natin para sa Diyos natin ito. At dyan, kikilos ang Diyos sa atin at gagawa siya. God never forget our sacrifice. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo upang manalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Napakabuti mo din hanggang ngayon. Tinuturuan mo kami. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Salamat sa mensahe mo. Lord, dalangin po namin na ipatik mo ito sa aming puso. Itatak mo ito sa aming isipan. Na sa ganun yung salita sa sakripisyo, lagi namin ay makita sa inyo. Na sa ganun yung mga pangako mong pabor, Panginoon, alam-alam, mararanasan namin. Sapagkat napakaganda ang mga pangako, Panginoon. Pero may mga challenge. May mga requirements, Panginoon, mga challenge na dapat namin mapagtagumpayan. Lord, gusto namin makilala ka namin ng lubusan. Upang ano bang itinuturo mo sa amin, hindi kami mag-alinlangan. Magawa namin ito na may pag-ibig at pananampalataya
pananampalataya na sa ganun hindi kami mabibigo sa mga pangako mo, Panginoon. Ipahintulot mo nawa na mangyari ito sa lahat na narito ngayon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. At ang bawat isa, Lord, pagsamantala na uuwi sa kalantahanan. Nalagi ko po, pag-ingat at gabay upang makarating sila sa kalantahanan, ligtas at punong-puno ng kagalakan. Lord, kaligdan mo nawa, tanggapin mo nawa. Ang ayong papuri, salamat po sa pagpagkila sa gabi ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay mag-uwi ka ng malakas na. Amen and amen and amen. Maraming salamat sa bawat isa. To God be all the glory. Kaya salamat, no, sa inyo at pasensya na kayo yung mga